ngayong araw. Nagbike nga pala kami papuntang Batangas. At grabe ang akyatin dito. Walang patawad. Kaya kung di ka pa nakakarating dito, panoorin mo to hanggang dulo para may guide ka o kahit konting idea bago mo pasukin ang lugar na to. Tara! So, 20 kilometers from now is nandun na tayo sa matinding akyatin. Wala! Fixed gear ba yun? Oh, huwag mo sabihin nga aakyat yan. Mamaya yan. Fixed gear Hindi, ano yan? Baka taga dito lang yan. Fixed gear aakyat ng ano, monte. Taga dito lang yan. Ayoy. No? Hindi mo kaya naman eh. Kaya yan. 1212, oh kaya yan. So, magre-ready na tayo. Dahil aakyat na tayo mamaya. Expected na ito mga nandun ba? It's 9:48. Expect nito mga nandun na tayo sa taas mga alauna o alas 2. Good luck. Babala, ang bidyong ito ay may halong suspense, konting drama, murahan, at punong-puno ng adventure at kasiyahan. Hi, kamusta? Ako nga pala si Aki at welcome sa aking bike adventures kung saan bawat ikot ng gulong may kwento at kasiyahan. Hindi ako malakas, hindi rin ako magaling, pero sasamahan kita hanggang sa dulo ng adventure. Tara, samahan niyo ako magbike papunta hanggang Monte Maria Shrine sa Batangas. Tara! Bago tayo magsimula, ipakikilala ko muna sa inyo ang mga makakasama nating sa ride na ito. Ito si Jen. It's getting hot in here, so hot, so take off all your clothes. Palaging ready, kahit wala pang tulog. Ito naman si Alvin. Chill lang, pero pag humatak, parang may turbo. At si JR, laging game, kahit saan pa papunta. At hindi rin pwedeng kalimutan ang escort namin na si Aldrin. Shoutout nga pala sa mga tropa naming hindi nakasama. Kinagabihan, nakitulog muna ako sa bahay ng tropa. Syempre, may aircon kasi. At medyo mainit talaga. Kakagaling ko lang din sa trabaho, kaya kailangan ko talagang makabawi ng tulog. Ang problema, 1 AM pa ang ride out namin at 4 na oras na lang ang natitirang tulog ko. Good luck na lang talaga sa legs namin mamaya. Kinabukasan, 1:20 na ng madaling araw. Nandito na ang mga tropa. Ready to roll na kami. Pero, teka, parang may kulang. Wala pa ata si Jen. Mukhang napasarap ata ng tulog. Pre, anong oras pre? Ito natin ang ating presensya sa ating Panginoon ng buhay. Bago kami lumarga, ipinagdasal muna kami ng aking ina. Isang simpleng dasal, pero malalim ang ibig sabihin. Para sa gabay, proteksyon, at ligtas na pagbalik mula sa matinding biyahe. "2:17 AM na mga kapadyak. Simula na ang aming biyahe. Pero syempre, paalala lang, wag lang tools ang dala. Bawnin nyo rin ang dasal. Yan ang tunay na proteksyon nyo sa daan." 2:35 AM na at pasukat na kami. Ramdam ko na magiging mabilis ang padyakan ngayon. Iba talaga pag madaling araw ang alis. Tahimik, presko, at maluwag ang kalsada. Halos walang kotse sa daan.
nandito na kami sa Alabang. Ewan ko, pero special talaga sa akin tong lugar na to. Madami kasing alaala. Parang kahit saan ako tumingin, laging may throwback. .35 na at lagpas na kami ng Muntinlupa. Sa oras na to, kalmado pa, malamig ang hangin at ini-enjoy na namin ang biyahe. Dahil alam naming mahabang banayan na ahon ang sasalubong sa amin maya-maya. Sige! Lauren! Pakitaan mo! What's up? Pre, gigilid ako sa'yo, wait lang. Gigilid ako sa'yo, wait. Namo. Kala ko bubulutok ka eh. Onting paalala lang mga kapadyak. Hanggat maaari, iwasan yung gawin ang ginagawa ko sa puntong ito. Ang gumamit ng cellphone habang nagbabike. Delikado to. Baka madisgrasya kayo o kayo mismo ang maaksidente. Sa parting to, tinitingnan ko lang kung nasaan na ba kami. Kasi Google Maps lang ang tanging guide namin. Lahat kami ay baguhan sa rutang to. Sa puntong ito, nagsisimula na ang mahabang banayad pero ramdam na ahon. Tahimik pa ang paligid pero unti-unti nang umiinit ang laban sa mga binti ko. .4:31 na at nagdesisyon na muna ang grupo na magpahinga. Dito muna kami tumigil sa parting to ng Calamba, Laguna. Tamang hinga, inom, at kwentuhan bago ulit harapin ang matinding ahon. Ha? 17? 17 Yung. Si Alvin, kita mong medyo tinamaan na rin ng pagod. Eh paano ba naman? Galing pa kasi siya ng SM Fairview.
Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Ha? Teka. Ang kakainin ko, wait lang. Yung bawat ko po nakakainin ko, wait lang. Hindi, mamaya. Peanut butter muna. Yeah. Itlog na peanut butter. Kaya nga eh. Maraming salamat nga pala sa aking kapatid na pinabaunan ako ng peanut butter sandwich at nilagang itlog. Yan ang naging pang fuel ko sa biyahe. Simple, pero solid na nutrisyon. 5:05 na ng umaga at nagdesisyon na ang grupo na mag-refill muna ng kanya-kanyang tubig dito sa 7-Eleven sa Torbina. At ayan o, si Jen, habang kami nagpapahinga, siya naman nag-warm up na ng legs. Parang may mangyayari atang karera maya-maya. Pasikat na rin ang haring araw, kaya kailangan na naming bumiyahe. Sa puntong ito, dumudungaw na ang haring araw. Hinihiling ko na sana tama ang timing ng aming biyahe. Dahil mahirap na pag inabot kami ng alanganing oras sa daan. Ay, sa wakas, pagkatapos ng mahabang akyatan sa Torbina, eto na, nakapasok na rin kami ng Batangas. Ala, ano ba ang masarap sa Batangas? Lumay! Ala, sarap ng lumay din eh. Sarap ng lumay. After ng masarap na lusong pagpasok ng Batangas, ay eto na naman. Binigyan ulit kami ng mahabang banayad, pero nakakangawit na ahon. Kumusta ba mahabang panayad? Grabe, ang haba ng ahon. At sa puntong ito, gutom na kami. Kaya mabagal na lang ang padyak namin. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa paghahanap namin ng sikat na lomi dito sa Batangas. Kuya, tatlong jumbo lomi. Oo, tapos isang special lomi. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Grabe, sa sobrang pagod at tagal ng paghihintay sa lomi, nakatulog na nga ako. Pero ito na, kain na mga paps. Kakain na tayo guys. Kakain na po kami. 8:20 na ng umaga. At dahil nakakain at nakapagpahinga na kami, medyo may lakas na ulit para sa takbuhan. Wow! Sana all, ganito kalaki ang bike lane. Diba? Kamusta naman sa Manila? No? Kaya iniisip ko, magkaka-traffic din kaya rito? Yeah, boy. Tingnan nyo tong palusong na to. Grabe, ang haba. Para ka nang lumilipad.
pababa. Tangina. Sulit yung lahat ng akyat, pre. Okay na. Yeah. Bye-bye. Haba ng lusong. Taki na. Kanina ba ako yung napipital, pre? Kanina ba ako yung napipital? Grabe ang lusong na to. Sobrang haba. Pero bago mo to maranasan, kailangan mo munang daanan ang mga ahon. Doon ka susubukin. At pag nalampasan mo yon, ito ang reward. Ang regalo ni Inang Kalikasan sa iyo. Maya't maya, si Aldrin ay nakasunod na rin sa amin. At dahil dyan, medyo panatag na rin ang loob ko. Mas kampante na ako na magiging maayos ang ride na to. Kasi may escort na kami. Maraming salamat nga pala, Aldrin, sa pagdala ng Coke sa amin. Simpleng inumin, pero parang booster shot para sa pagbabike namin. Salamat sa pasalubong, pre. Ito? Okay. Sa puntong to, nagpa siya ang grupo na magpahinga muna. At syempre, mag-refill dito sa Alphamart. Okay na yan. Microfiber. Plus ng towel. Wala ako ng towel. Habang kami ay namimili, nakausap ko si Alvin about sa parts ng mga bikes. Kitang-kita mo na sobrang eksperto talaga siya pagdating sa mga bagay na to. Shit. Every month, mawawala ng ilang porsyento yung magnetism ng ng ratchet. Okay. Kaya naano ako niyan. Kasi tumagal sa akin ng 2 years yan bago siya naging light yung tunog eh. Ah. May signs, mayroon bang early signs yun bago magano? Mararamdaman mo yun. Saka maririnig mo yun na parang humihina na ata yung tunog ng Ay, gano'n, pag humina na yung pag humina na yung tunog, ibig sabihin, that's the time. Oo, yun yung time. Ay, gano'n. Mga ilang years kayo? Sa akin, more than daily use yan. So, 1 year? Oh. May changes na. Ayun! Woo! Let's go! Ang aking guys, ito ang aking pinaka-favorite on the go na energy pack. So this is chocolate power. So basically meron siyang chocolate paste sa loob na pwede mo lang bangayin ito, i-push mo na lang ganun. So hindi ko alam na meron pala sila ibang flavor like blue, red. Here's chocolate with nuts, milk chocolate paste, and dark chocolate paste. So, bibigyan natin sila. Kuha tayo ng additional. Ready? Ito, pan-tricycle.
Kung may Red Horse, bakit may Red Bull? Para sa mga riders. So, 20 kilometers from now is nandun na tayo sa matinding akyatin. Wala! Fixed gear ba yun? Oh, huwag mo sabing aakyat yan. Mamaya yan. Fixed gear, Hindi, ano yan? Baka taga dito lang yan. fixed gear aakyat ng ano, monte. Taga dito lang yan. Ayoy. No? Hindi ko kaya naman eh. Kaya yan. 1212, oh kaya yan. So, magre-ready na tayo. Dahil aakyat na tayo mamaya. Expected na ito mga nandun, oras na ba? It's 9:48. Expect nito mga nandun na tayo sa taas mga alauna o alas 2. Good luck. At ito na nga, nag-ride out na kami papunta sa aming destinasyon, ang shrine ni Maria sa Batangas. Ready na ulit ang mga paa, sabak na ulit sa kalsada. Alas 10 na ng umaga nang makarating kami SM City, Batangas. Dito, unti-unti mo na mararamdaman ang simula ng mga rolling hills. Sa lugar na to, paglabas mo ng Leapjo, Batangas, sasalubong agad sa iyo ang mga rolling hills ng Tabangaw. Presko sa hangin, presko rin sa mga mata. Pero, susubukin ng mga binti mo. Eto na! Eto na! Wow! What the fuck? Ang ina na yan! Ah! Ah, fuck! Ah! Maraming teknik sa pagyakyat sa ahon. Sa puntong ito, dahil medyo matarik para sa akin at may kabigatan din ang dala ko, ginamit ko ang simpleng 1-2-1-2 na technique. Tig-dalawang padyak kasabay ng hinga para di agad maubos ang lakas at tuloy-tuloy lang ang akyat. Grabe. Pakiramdam ko puputok na yung tuhod ko sa tarik ng daan na to. Walang patawad. Grabe, ang tindi na nga ng ahon. Inatake pa kami ni Alvin. Pinatag lang yung ahon na to. Hay, sa wakas, nakaluwag rin. Pagkatapos ng sunod-sunod na matarik na rolling hills, ito na ang sunod na mga pangyayari. Grabe, di ko akalain na bubungad sa akin ang ganito kagandang tanawin. Bigla na lang nawala sa isip ko lahat ng hirap ng ahon, pati ang mahabang nilakbay namin. Parang sinasabihan ako ni Inang Kalikasan na, "Hoy, tama na muna ang pagbabike.
magpahinga ka muna at enjoy ang magandang tanawin. Meanwhile, Habang ine-enjoy namin yung magandang tanawin, si JR hindi na talaga napigilan. At ito na nga, nag-dive pa nga. Tapos ayun, nakipaglaro pa sa mga jellyfish. After namin mag-sightseeing sa dagat, umakyat na kami. Pero, dito sa part na to, sobrang init talaga. Kaya, nagdesisyon akong umupo muna at magpahinga. Grabe, parang sinasampal ako ng haring araw. Buti na lang, sinamahan ako ni Aldrin. Kasi, sa tindi ng init, baka mag-collapse ako ng mag-isa lang. Sana pre, sorry. Grabe. Tingnan mo ah. Oh, walang free will. Hayop. Grabe, sobrang init talaga. Kaya medyo bumagal ang takbo ko. Pinapakiramdaman ko rin ang sarili ko at baka mapasama pa. Pero, nang makita ko si Maria, parang biglang bumalik ata ang lakas ko. surprise, motherfucker! Ano ba yun? Gago pre, mali! Pre! Namali. Nako, naloko na. Mukhang maliligaw pa ata ako. Meron nga palang bayad kapag pumasok kayo dito, guys. May bayad po pag sa bike. Pag sa motor po, 20. Shoutout nga pala sa tatlong to na binigyan ako ng tubig at pinayagan ako magpahinga ng saglit. Dahil sa inyo, nakabawi ako ng lakas kahit paano. ate, alam ko bawal, pero pwede mo makahingi ng konting tubig lang, kahit konting tubig lang. Nag-release ka eh, post ka dyan. Naka-video pa lang ikaw. Nangyay ako binigyan ng sir. Isang babae sa Monte Maria, Hindi nagbigay ng tubig. di nagbigay ng tubig. Ako, nag-viral ka pa sa baka. Dinamihan. Nang makapagpahinga, umakyat na uli ako. Si JR, kita nyo naman sa bidyong to na minama nilang yung ahon. Iba talaga kapag medyo magaan ka. May advantage talaga sa mga ahon. Eh ako, MTB na nga yung dala ko, may kabigatan pa ako. Kaya yung mga ganitong akyatan, medyo challenge talaga para sa akin. Pero laban lang, dahan-dahan lang. Sa puntong to, medyo sobrang tarik na talaga at nakasagad na yung gearing ko. Kaya medyo tinatahi ko na yung daan. Maraming salamat nga pala sa boss ko na pinayagan ako mag-leave at sa mga katrabaho ko na nag-cover ng shift ko. Kung hindi dahil sa inyo, hindi matutuloy ang ride na to.
Sa puntong to, nagpahinga muna ako saglit dahil sa sobrang init medyo sumasakit ang ulo ko onte. Kaya sa silong na to ay medyo nagpahinga lang ako at yumuko ng ulo. Tapos akyat ulit. Pagkatapos ng mga ilang minutong pahinga ay eto na nga, sa wakas natapos ko rin ang challenge na to. Sobrang hirap. Well, para sa iba madali lang ang akyatin na to, pero sa mga tulad ko ay super challenging talaga at sobrang nakaka-proud na matapos ko tong mga challenge na to. Doon tayo galing, oh. Ay, kabango. Kabango ni mo. Na helmet mo dyan. Na helmet mo. Sasabay ko sa kadena. Helmet mo. Ay, helmet mo. Sasabay ko sa kadena. Apat na beef with rice. Tapos isang magnet. Matapos ang mahabang akyatin Oo nga, no? ay nag-decide ang grupo na dito na rin kami mananghalian. At grabe, napakasarap ng beef with rice nila dito. Panalong panalo. Maya't maya ay namili na rin ako ng souvenir para sa aking ina. Deserve niya to kasi ipinagdasal niya kami kaninang umaga at bukod doon ay pinayagan niya rin akong bumiyahe. Magandang araw po. Kumita nun, no? Rigging. Hanggang ano lang kami ng gabay. Nagyakapan naman kami. Pagkatapos ng isang oras na pahinga at masarap na kainan at onting sightseeing at bilihan ng souvenir, nagdesisyon na ang grupo na umuwi na at dahil baka abutan pa kami ng ulan. Sakit. Grabe. Tandaan nyo, sa ruta ng Monte Maria, Batangas, kung gaano kahaba ang inyong nilusong, ay ganon din kahaba ang inyong aakyatin pabalik. Baho ko na, boy. 4:12 na ng hapon at medyo chill na ang takbuhan. Pero sa totoo lang, Ano yan dyan? durog na kami. Wala rin kasi kaming mga ensayo. Kaya ayun, nagdesisyon na ang grupo na sumakay na kami ng bus pauwi ng Alabang. Minsan talaga, di nalakas ang labanan. Diskarte na. Dahil Yan. may kanya-kanya pa kami pasok kinabukasan. Pinagbabawal na technique. Saan ang bus nyo? Ayun, sabi ko nga doon. Hindi po, ano po kami, alabang ano po. Sabi ka kasi yan, tatanggalin po. Oo, tatanggalin po namin. Okay lang, boss, okay lang.
Grabe. Para sa akin, sobrang saya ng experience na to. Yung buong ride, kapag tinapos mo, ay may humigit kumulang na 260 kilometers. Isang napakasayang challenge, lalo na kung kasama mo ang mga tropa mo. Pagod, pawis, init, pero sulit lahat ng pambubudol. Kung nag-enjoy ka sa content na to, subscribe ka naman sa channel ko para mapanood mo yung mga susunod naming ride. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits mga kapadyak. At kung gutom ka na sa biyahe, subukan mo ang Neapolitan Pizza ng Urno dito sa Lower Bicutan, Taguig. Ito na ang pinaka-the best na pizza na matitikman mo sa buong buhay mo.